Kris Aquino hirap na maglakad, sobra payat na ng legs. Nag-uumpisa ng makalakad si Kris Aquino. Ayon sa post ng kanyang malapit na kaibigan at dating editor ng isang tabloid na si Dindo Balares. Sa kanyang mga litrato, makikita ang magandang ayos ni Kris at ang determinasyon sa kanyang mga mata na makabangon at gumaling mula sa kanyang mga karamdaman. Sa mensahe niya kay Bro Dindo, sinabi niya, "Ganyan ka payat my legs. That's why I need physical therapy. And I'm 87 pounds. Kuya Dindo." Ipinakita nito ang kanyang patuloy na pakikibaka sa kanyang kalusugan at ang pangangailangan para sa masusing pangangalaga. Ayon kay Dindo, maraming pagkakataon na umiyak si Kris dahil sa matinding sakit na kanyang nararanasan. Ngunit ilang oras bago siya sumailalim sa bagong procedure sa Makati Medical Center, pinili niyang ipakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng #tuloyanglaban. Bago ang kanyang pagpasok sa ospital, nais din ni Kris na makibahagi sa mga relief operations para sa mga naapektuhan ng Super Typhoon Christine. Ipinahayag niya ang kagustuhan na makatulong sa mga biktima bago siya sumailalim sa nasabing procedure. Bagaman wala siyang nabanggit na detalye ukol dito. Noong nakaraang linggo, nagbigay siya ng bagong update tungkol sa kanyang kalagayan mula nang siya ay bumalik sa Pilipinas mula sa United States pagkatapos ng mahigit 2 taon. Ang Queen of All Media ay nagpasimula ng kanyang mahabang mensahe sa Instagram sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang paghanga sa mga taong nakilala niya sa ospital sa Taguig, na nag-udyok sa kanya na magplano ng isang outdoor wedding. Ibinahagi ni Kris ang mga resulta ng kanyang medical examinations, kabilang ang isang computed tomography, CT, scan ng kanyang dibdib at positron emission tomography, PET, scan. Ang huli, ayon sa kanya, ay isinagawa upang maalis ang posibilidad ng pagkakaroon ng cancer. Sa kanyang mensahe, pinaalalahanan din ni Kris ang lahat na patuloy siyang nakikipaglaban sa 5 kondisyon ng autoimmune, kung saan 3 sa mga ito ay itinuturing na nagbabanta sa kanyang buhay. Ang mga kondisyon na ito ay nagdudulot ng panganib sa artery na nagkokonekta sa kanyang puso at baga. Bukod dito, siya ay allergic sa lahat ng uri ng steroid, na nagiging hadlang sa kanyang paggamot. Ang kanyang sitwasyon ay nagpapakita ng kanyang matibay na loob sa kabila ng mga hamon. Kahit na siya ay nahaharap sa mga pagsubok sa kalusugan, patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Ang kanyang mga mensahe sa social media ay nagiging daan upang mapataas ang kamalayan tungkol sa mga kondisyon ng autoimmune at ang mga epekto nito sa buhay ng mga tao. Bilang isang public figure, mahalaga para kay Kris na ipahayag ang kanyang karanasan, hindi lamang upang ipakita ang kanyang paglalakbay, kundi upang ipaalala sa iba na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban sa mga sakit. Ang kanyang katapangan na magbahagi ng mga detalye tungkol sa kanyang kalagayan ay nagiging inspirasyon sa maraming tao na may katulad na karanasan. Sa huli, ang mga hakbang na kanyang ginagawa, mula sa paghingi ng tulong sa mga eksperto sa kalusugan hanggang sa pagsali sa mga relief operations, ay nagpapakita ng kanyang malasakit hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa kanyang kapwa. Ang determinasyon ni Kris na magpatuloy sa laban sa kabila ng kanyang mga pinagdaraanan ay isang patunay ng kanyang lakas ng loob at pagmamahal sa buhay.